President, I rise today in defense of dignity, Oh, wow. our national dignity. Yun. Grabe. The spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Yun. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Ang tapang, mga kababayan. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Wow. Yun. Grabe, mga kababayan. Talagang matapang itong si Senador Erwin Tulfo. Biruin mo yung mga Chinese opisyal na nandyan po sa ating bansa. Talagang pinapalayas po, mga kababayan. Di ba? Ganito po sila kasikat dati, mga kababayan, sa ating pong bansa. Itong magkapatid na Tulfo, talagang sila po ang malalapitan po natin sa mga haharapin natin na mga problema, lalong-lalo na po sa mga tao na ma-impluensya dahil wala po silang sinasanto, mga kababayan. Kaya ay nung tumakbo itong kanyang kapatid na si Rapi Tulfo ay talagang nanalo sa pagkasenado, mga kababayan. Dahil nga sa marami po ang nag-iidolo sa mga Tulfo. Pero ngayon na pumasok na po sila sa politika, mga kababayan, kung gaano man po sila kabunganga dati, gaano man po nila durugin yung mga tao, yung mga opisyal ng gobyerno na gumawa ng katiwalian, ay ngayon, ganon din po sila katahimik, mga kababayan. Kaya dito po sa video ito, mga kababayan, ay talagang napahanga ako at parang naisip ko nang bumalik na ang dating Erwin Tulfo kung gaano po katapang bumanat, mga kababayan, dahil marami din po itong binira na mga public officials po dati, mga kababayan, at isa na nga itong si Risa Hontiveros, di ba? Halos dinurog po ni Erwin Tulfo, mga kababayan, yung si Risa Hontiveros. Pero ngayon ay magkasangga na po sila, mga kababayan. So, bakit ko po ito pinapanood o pinapakita sa inyo ang video na ito? Dahil ito nga, kitang-kita po natin kung gaano po siya katapang at paano po niya sinabi na sila, yung mga Chinese official, ay paalisin po sa ating pong bansa. Yun nga, kung nakita nyo dyan sa akin pong title, mga kababayan, na mayroon pong umuurong po ang itlog, mga kababayan. Oo nga, may umuurong po ang itlog. Kumbaga ay bumabahag po ang buntot, mga kababayan. Dahil ito nga po, mga kababayan, mayroon po tayong nakita na isang post. At ito nga, mga kababayan, ang post na ito. Ayan. Erwin Tulfo nanawagan sa mga kapwa senador na maghinay-hinay sa personal na atake laban sa mga Chinese opisyal. Mga kababayan, umuurong ata ang itlog nito. So, ito po, kakausapin ko si Senator Hontiveros at Pangilinan kasi ang statement nila minsan personal na. Mga kababayan. So, ayan po, ito kasing mga ilan nating mga sobrang galing na mga senador, katulad nga nito nila, ni Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, na akala nila ay sila na ang may-ari ng ating pong bansa, mga kababayan. O
Meron lang po kaya silang sinusunod na script. O, hindi po natin alam mga kababayan, ano. So ayan po, ano, umuurong na po ang itlog nitong isang matapang, nagtapang-tapangan mga kababayan. So ayan, no, kakausapin umano niya itong ang dalawa na wag na hinahinay na lang po sa personal na atake doon sa mga Chinese official mga kababayan. Siguro mga kababayan, ano, napanood po niya yung sa Kongreso na mayroon pong hearing ukol nga dito sa isyo, patungkol nga dito sa mga Chinese official mga kababayan, ano. At doon nga ay nagsalita itong si Congressman Marcolita, mga kababayan, na talagang ang galing po, no, ng mga sinasabi po ni Congressman Marcolita, na kung mangyayari po talaga yung pong kanyang sinasabi, iwan ko lang kung ano po ang mangyayari sa ating pong bansa, mga kababayan, no? Dahil nga sabi nga ni Congressman Marcolita doon, na kung sakali na itong ang mga Chinese official ay talagang nasa loob po nila yung sinabi nitong mga magagaling nating senador, na sila po ay pinapalayas, kung aalis talaga sila, kasi yung sinasabi nung ambasador sa sagot nga nito, no, nung mga banat nitong ating mga magagaling na senador, na pwede silang umalis anytime sa ating pong bansa. Pero hindi lamang siya, kung hindi ang buong tempo, mga kababayan. So ibig sabihin, iiwan na po nila ang Pilipinas, no? Kung sila man po ay alis, talagang wala pong iiwan, mga kababayan. Sama-sama po sila babalik po sa kanilang bansa. So yun po ang isang tiningnan po na anggulo ni Congressman Marcolita, na nasabi nga niya na kung tutuhanin po ng mga Chinese official na umalis sa bansa at bumalik na sa China, kung yung kanila ring mga investment sa ating pong bansa ay aalisin po nila din, mga kababayan, at hindi na sila mag-invest sa ating pong bansa, at yung ating mga produkto na ini-export natin papuntang China ay hindi na rin po nila tatanggapin. So sa madaling salita, parang ibaba na po nila ang Pilipinas, mga kababayan. At ang nakakatakot ay baka maapektuhan pa yung ating mga kababayan OFW na nandoon nga sa teritoryo ng China. Yun nga po ang isa sa concern ni Congressman Marcolita, mga kababayan. Hindi po malayong mangyari yan, mga kababayan, no? Kung ito nga pong issue na ito ay hindi po nila talaga maresolba, talagang malaking epekto din po ito sa ating pong bansa. Lalong-lalo na ngayon na ang ating ekonomiya ay talagang bumabagsak po, mga kababayan. Tingnan lang po natin, mga kabayan, no? Yung palitan nga dati dito sa bansa na nandito ako ngayon, maliit lamang dati, mga kabayan. Ngayon, malaki na. Dahil nga sa ang laki po ng pagbagsak ng ating ekonomiya. How much more, mga kababayan, kung ang mga investment na galing sa China mag-withdraw, mga kababayan. So lalo pong lulubog ang ating ekonomiya. So talagang may punto po si Congressman Marcolita. Kaya nga ay nabahala din po yung ibang mga congressman dito sa isyong ito, mga kababayan. Kaya ay ang sabi nila na sana ay mabigyan po ito ng solusyon. At nanawagan din po yung ibang mga congressman dito sa ating mga magagaling na senador na maghinay-hinay, huwag masyadong atat na atat, mga kababayan. Kaya ito na nga siguro ang nangyari ngayon nitong pinalabas po ni Erwin Tulfo ng kanya pong pahayag, na yun na nga, mga kababayan, ay gusto na niya na
mag-ceasefire sa mga Chinese official. So yun nga mga kababayan, no, bago po sana sila gumawa po ng mga anumang mga pahayag, dapat isipin muna nila ng mabuti kung yun ba ay hindi makakasira sa ating pong bansa. Dahil sabi nga nila na sila ang aayos kung ano man po ngayon ang nangyari sa ating bansa. Paano po nila aayusin na sila po mismo ang gumawa po ng mga gusot na iyan, mga kababayan? Diba? So, wala talagang silbi ang mga tao na ito. Sayang lang po ang pira po ng bayan o pira ng mga mamamayan na pinarasahod dito. Imbis na gumawa po sila ng batas na para mas ikakabuti pa sa ating pong bayan, wala na po silang ibang inaatupag ngayon, mga kababayan. Pagka makita po nila na yung mga tao ay dikit sa mga Duterte, pag-iinitan po nila. Sinasabi nga nila, si Duterte ay pro-China. At nakita din po nila sa video na ang ambasador po ng China ay pumunta nga doon po sa tulay na bagong natapos lamang, mga kababayan, na alam po ng lahat na yun po ay donation po ng China na inangkin nga ngayon ng administrasyon. So siguro, doon ay pumutok po ang butsi nila na bakit ay pinuntahan pa ng China at talagang nalaman ang katotohanan na yung palang tulay na yun ay donation po ng China, mga kababayan. Kaya siguro, itong mga tuta na ito ay talagang nangangawa, mga kababayan, at gustong palisin yung China. So palisin na nila, di ba? Tingnan natin kung ano ang kasunod na mangyayari. So di ba, mga kababayan, dapat isipin nila ng mabuti bago po sila magbitaw ng salita o may mga gagawing hakbang na yun ba ay makakatulong sa ating bansa. Dahil ang ating bansa ngayon, mga kababayan, sa totoo lang, alam naman ninyo siguro lahat na talagang lugmok na po, mga kababayan. Kaya sana itong ating mga nasa gobyerno ay gagawa naman sila ng mas ikakabuti pa sa ating bayan. Huwag po yung mas lalo pang ilagay nila sa alanganin ang ating pong bayan. So ayan lang po, mga kababayan. Nasa inyo po kung ano man po inyong mga komento po dito, inyong masasabi. So pag-comment lang po dyan sa ating comment section, mga kababayan. At hanggang dito lang po muna tayo, no? So sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW, ayan, palagi lamang po tayo mag-iingat saan man po tayo naroon. At see you po sa next video po.